Makinig kayo mabuti mga bro, dahil ito yung detail na madalas hindi napapansin pero sobrang critical sa tunay na laban. Isa sa pinakamalakas na selling point ng Jas 39 Gripen para sa Philippine Air Force ay ang kakayahan nitong mag-operate mula sa short at non-traditional runways. Hindi ito bonus feature lang, kasama talaga ito sa original requirements ng PAF. Sa loob ng PAF leadership, may malinaw na pagtanggap sa isang realistic scenario. Sa unang yugto ng anumang high-intensity conflict, posibleng tamaan, masira, o tuluyang mawala ng silbi ang mga pangunahing air bases at runways. Hindi ito pagiging paranoid, ito ay pagiging handa. Kaya ang kakayahan ng Gripen na lumipad, mag-refuel, at mag-rear mula sa maikling kalsada o kahit highway ay malaking strategic advantage. Imagine mga bro, fighter jet na pwedeng mag-operate mula sa dispersed locations. Hindi mo kailangan ng malaking base na madaling i-target. Kahit pansamantalang airstrip o reinforced highway section, pwede nang mag-launch at bumalik ang Gripen. Mas mahirap itong hanapin, mas mahirap itong sirain, at mas tumataas ang survivability ng buong fighter fleet. Dito pumapasok ang usapan, may mga diskusyon sa defense circles na isa sa mga dahilan kung bakit 12 hanggang 24 units lang ang tinitingnan para sa KF-21 Boracay ay dahil posibleng kumuha pa ang DND ng karagdagang 12 hanggang 24 JAS-39 EOF Gripens. Hindi lang ito para matugunan ang dispersed basing requirement, kundi para rin ay mitigate ang risk ng pag-invest sa iisang platform na relatively bata pa sa serbisyo. Strategically, may sense ito. Ang KF-21 ay future-focused, high-end fighter na kayang magbigay ng advanced capabilities. Ang Gripen naman ay napatunayan na sa dispersed operations at austere environments.